Naghain ng diplomatikong protesta ang China laban sa ilegal umano na pag-angkla ng barko ng Philippine Coast Guard, PCG, na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda o Sabina Shoal dahil ito raw ay seryosong lumalabag sa soberanya ng China. Ngunit ibinasura ni Coast Guard Commodore J. Tariela na walang basehan ang pangamba ng China. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Naghain ang Beijing noong Biyernes ng diplomatikong protesta sa matagal na deployment ng Philippine Coast Guard vessel na Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ang Escoda Shoal ay 17 nautical miles lamang mula sa mainland Palawan at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Inakusahan ng China ang Manila na nagpaplanong magtayo ng forward deployment base sa lugar. Sinabi ni Coast Guard Commodore J. Tariela na ang mga hinalang iyon ay nagmumula sa sariling gawin ng China na labag sa batas na pagsakop sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Teresa Magbanwa ay nakatalaga sa Escoda Shoal mula pa noong Abril kasunod ng mga hinihinalang aktibidad ng Chinese reclamation sa lugar. Samantala, ipinagtatanggol ng Department of Foreign Affairs ang maraming diplomatikong protesta nito laban sa China sa gitna ng mga batikos na wala itong nagawa para pigilan ang panggigipit ng Beijing sa West Philippine Sea. Tinanggihan naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo noong Biyernes ang mga pahayag. Naninindigan si Manalo na ang gobyerno ay nagsasagawa ng iba pang mga hakbang upang palakasin ang posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Sa nakalipas na 2 taon, ang Pilipinas ay nagsampa ng 173 diplomatikong protesta laban sa Beijing. Kabilang dito ang kamakailang mapanganib na maniobra ng isang Chinese fighter jet na naglaglag ng mga flare sa daanan ng Philippine Patrol Aircraft sa Bajo de Masinloc. If you don't issue a protest, the impression is it's all right, what happened. So I think any country, not only Philippines, if there's an incident or any action which that country feels is against its interest and it's done by another country, then it's normal to issue the protest and to indicate why you're protesting and to expect a reply. Now that's standard. Ang nangungunang diplomat ng Maynila ay nananatili sa paghahanap ng mapayapang resolusyon sa rutang pandagat. Ito ay maaring makamit sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang ang bilateral na mekanismo ng konsultasyon sa China. I think an important way to ensure that the Philippines and China are in touch and can contact each other whenever the need arises. Ngunit isang political analyst at international relations expert ang nagbabala sa Pilipinas na manatiling mapagbantay dahil ang mga aksyon ng China ay naging taksil sa mga panawagan nito na bawasan ang tensyon. Kahit na sabihin natin na may pagbabago sa kanilang mga taktika, ang ganong uri ng taktika ay nasa ilalim pa rin ng tinatawag na gray zone strategy. Ang isa pang pinagmumulan ng pagkairita ng China ay ang pagkakaroon ng isang intermediate range missile system ng US sa bansa. Ito ay itinaas ng panig ng Chino sa panahon ng bilateral na pag-uusap sa pulong ng ASEAN sa Laos noong nakaraang buwan. Sinabi ni Manalo na tiniyak niya sa kanyang katapat na ang missile system ay hindi magdudulot ng banta sa China. Well, I think they made it very dramatic when it was warned. He mentioned it, and I said you shouldn't be worried. Ipinadala ng US ang missile system nito sa Pilipinas noong Abril bilang bahagi ng joint military drill ng dalawang bansa. Ano ang masasabi nyo tungkol dito, mga kamix? I-comment nyo na yan.
Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks, sa susunod na video na ulit.